Ano ba yung common misconception sa liver cancer saka sa hepatitis na mga ito, sa mga sakit na ito, Doc? Opo. So tama kayo Sir Francis 'no, po 'no, ngayong buwan po, ngayong January, base sa RA 10526 ay sine-celebrate natin ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month 'no. So yung viral hepatitis po ay isang klase ng virus na ang inaatake ang atay. So marami pong klase 'yan, meron tayong hepatitis A, may hepatitis B, or at saka hanggang C, D, E, no? However, dito sa Pilipinas, ang pinakamarami is yung hepatitis A, B, and C. Hmm. Yung hepatitis A, Sir Francis, ito yung sinasabi nating kumain ng madumi or ng ihaw-ihaw, tapos bigla na lang parang nanilaw yung pasyente at nagkaroon ng trangkaso. However, ang kagandahan po sa hepatitis A, kusang gumagaling po yung pasyente, no? Mhm. So kabaliktaran po yan ng hepatitis B, Ma'am Raya, no? So ang Mhm. hepatitis B naman po ay hindi yan nakukuha sa pagkain, kundi blood-to-blood contact or any exchange of body fluids. Hmm. So either natusok ng karayom na hindi malinis, hindi naman natin nilalahat yung mga nagpatattoo, dapat siguraduhin malinis Hmm. yung ginamit na karayom, Mhm. o kaya yung nagpa-ear piercing, no? So siguraduhin din dapat na malinis na karayom ang ginamit. Pero 70% ng mga Pilipinong may hepatitis B ay ay nanggaling sa nanay na ipasa sa anak. So Hmm. maternal fetal transmission. Hindi siya mana, Sir Francis, Ma'am Raya, Mm. kundi hawa po siya, no? Mhm. So ang problema po sa hepatitis B, hindi katulad ng hepatitis A, yung sinasabing acute na hindi siya tumatagal ng ng more than 6 months. Sa hepatitis B po, pwede po yung virus dala-dala ng pasyente habang buhay or yung sinasabi nating chronic hepatitis B. So ang problema nga dito sa mga pasyenteng ito, wala po silang sintomas na nararamdaman. Hmm. So Mhm. pwede silang mamuhay ng normal na katulad natin, no?